Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang nakakatakot na karanasan sa kagubatan ng Bicol, kung saan ang isang simpleng pangangaso ay nauwi sa isang bangungot. Huwag niyong palalampasin ang kwento ng magkapatid na sina Arvin at Kuya Arvin na nakaharap sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Habang sinusubukan nilang hulihin ang mga hayop na nawawala, bigla silang sinalubong ng mga tunog at anino sa dilim. At sa gitna ng kagubatan, isang nilalang na may pulang mata ang nagpakita at nagsimula ang isang labanan para sa kanilang buhay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Arvin, 38 years old, tubong probinsya ng Bicol, may asawa at 2 anak. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong karanasan ko sa pangangaso kasama si Kuya. Matagal na po itong nangyari, 20 years ago na. Hindi ko po makakalimutan yung gabing yon dahil sa mga nangyari. Si Kuya po ay si Kuya Arvin, panganay sa aming magkakapatid. Ako po yung sumunod sa kanya. Kami lang 2 yung lalaki, kaya kahit malaki yung agwat ng edad namin, ay close kami ni Kuya Arvin. Mahilig po sa pangangaso si Kuya. Libangan niya yon. Ako naman ay nadamay lang sa kanya, pero sa totoo lang ay hindi ko talaga hilig yung pangangaso. Nalaman namin ni Kuya na may mga hayop na nawawala sa bakuran namin. Yung mga manok, baboy, pati yung kambing ay nawawala. Kaya sabi ni Kuya ay manghuli raw kami ng hayop. Baka raw kasi may ligaw na aso na nangunguha ng mga hayop namin. Nagdala kami ng mga baril. Ako ay may dalang airgun, si Kuya naman ay may dalang shotgun. Naglakad kami papunta sa malaking puno ng nara. Doon kasi naglagay ng mga bitag si Kuya. Baka raw may nahuli na doon. Habang naglalakad kami, napansin ko na sobrang tahimik ng kagubatan. Parang may nagmamasid sa amin. Parang may nagtatago sa mga puno at nagmamasid sa bawat kilos namin. Sabi ko kay Kuya ay balikan na lang namin kinabukasan yung mga bitag niya. Pero sabi niya ay malamang na makakawala yung hayop na mahuhuli niya. Kaya tinuloy namin yung paglalakad. Nung nasa kagubatan na kami, ay may naririnig akong mga tunog na nagmumula sa kagubatan. Sabi ko kay Kuya, ay baka may kung anong hayop na nakatago sa mga puno. Pinakalma lang ako ni Kuya. Sabi niya ay baka raw mga bayawak lang yon o kaya mga ligaw na aso. Nung nasa puno na kami, ay nakita namin yung isa sa mga bitag ni Kuya na may nahuli. Pero ang problema ay may ibang hayop na kumain doon sa nahuli niya. Nakita namin yung mga bakas ng paa ng hayop na kumain doon. Sabi ni Kuya ay baka raw ligaw na aso yon. Pero nung nakita ko yung bakas ng paa ay parang hindi pangkaraniwan. Parang mas malaki siya kaysa sa normal na hayop. Bigla kami nakarinig ng sigaw ng hayop. Tumakbo si Kuya papunta sa pinagmulan ng tunog. Sinundan ko lang siya. Nung makita ko si Kuya ay hawak-hawak siya ng isang nilalang na may pulang mata. Sinasakal siya nung nilalang. Naglalabas ng usok yung bibig nung nilalang. Napatigil ako sa pagtakbo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sinasakal pa rin nung nilalang si Kuya. Tapos ay binuka niya yung bibig niya at kinagat si Kuya sa leeg. Nung makita ko yon ay binaril ko yung nilalang. Tumakbo siya papunta sa kagubatan. Agad kong nilapitan si Kuya. Sinusubukan kong pigilan yung pagdurugo ng sugat niya sa leeg. Pero habang ginagawa ko yon ay unti-unti siyang nagbabago. Yung itsura niya ay nagiging katulad nung nilalang na kumagat sa kanya. Dahan-dahang naging pula yung mga mata ni Kuya. Nagsimula na rin siyang maglabas ng usok sa bibig. Sa sobrang takot ko ay binaril ko si Kuya. Tumakbo ako ng mabilis, hindi ko na ininda yung mga sanga at tinik na humahampas sa mukha ko. Tumakbo ako pabalik sa baryo namin. Habang tumatakbo ako ay naririnig ko yung mga sigaw ng mga tao, pati yung mga halimaw na sumalakay sa kanila. Habang papalapit ako sa baryo namin, ay nakita ko yung mga bahay na nasusunog. Yung mga tao ay nagtatakbuhan.
May isang nilalang na sumunggab sa akin pero tinulungan ako ng jacket na suot ko. Napatid ako at nadapa pero agad akong bumangon at nagpatuloy sa pagtakbo. Nung makarating ako sa baryo ay nakita ko yung mga nilalang na may pulang mata. Tumatakbo sila sa paligid, hinahabol yung mga tao. Nagtatago yung mga tao sa mga bahay pero sinusunog ng mga nilalang yung mga bahay. Nakahanap ako ng silungan sa isang chapel. Pumasok ako doon at nagdasal. Naririnig ko yung kaguluhan sa labas, yung mga sigaw ng mga tao, pati yung mga halimaw. Naririnig ko yung mga yabag nila sa labas ng chapel. Parang naghahanap sila ng biktima. Nung umaga na ay lumabas ako. Nakita ko yung mga tao na nagbabalik sa kanilang anyo. Dahan-dahang lumabas yung araw at unti-unting naglaho yung mga nilalang na may pulang mata. Parang usok silang tinatangay ng hangin. Simula nung gabing yon ay natutunan ko na dapat igalang ang kagubatan at ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Nakakatakot, di ba? Natutunan ni Arvin na dapat igalang ang kagubatan at ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa dilim. Baka may pulang mata na nagmamasid.